Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata. Itong anibersaryo na abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Laguna. Mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Chris Sanji, ang kasandigan mo sa impormasyon. Apple Kabigaw, mga isyu ng bayan pag-uusapan. Earl Sotoya para sa makatotohanang pagbabalita. Kami ang tutugon dito sa Sais Patrol, ang kasandigan mo ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ang Director Christopher Sanji, ako si Earl Sotoya at ako ang maghahatid ng mga pinakahuling balita mula sa Calabarzon at iba pang mga mahalagang kaganapan sa buong bansa. Kaya't samahan ninyo ako ngayong araw sa mga kwento ng ating komunidad. Narito mga lingguhang balita para sa mga Lagunense, mga mahalagang kaganapan at proyekto sa ating probinsya. Tuklasin natin ang mga kwento ng progreso, tagumpay at inspirasyon mula sa ating mga kababayan. Ito ang Sais Patrol. At narito mga ulo ng mga balitang tinutukan natin ngayong linggo. ASEAN Center for Biodiversity, ipinagdiwang ang ika-20 anibersaryo. Laguna nag-activate ng full response operations sa bagyong Opo. Alexa Mendoza ng Calambas City, wagi bilang unang grand winner ng Idol Kids Philippines. 6.9 magnitude na lindol yumanig sa Cebu. Mga bayan nasa ilalim ng state of calamity. Santa Rosa ipinagdiwang ang 20th anniversary ng Cuartel de Santo Domingo bilang National Historical Landmark. Mga lingkod bayan at natatanging mamamayan ng Barangay Canlubang pinarangalan sa Gawad Jose Yulo 2025. Dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Calabarzon, epektibo na ngayong buwan ng Oktubre. Mayor Ros Rizal pinarangalan ng Napolco bilang Outstanding Local Chief Executive. SSS South Luzon 1 inilunsad ang bagong programa at nagbigay ng updates sa mga benepisyaryo. Mag-asawang Ramil at Ruth Mariano Hernandez nanguna sa relief operations para sa mga nasalanta ng bagyong Opo. Dulang ambon, ulan, baha ni Frank Rivera muling itinanghal sa lungsod ng Binya. Prosthetic legs pinamahagi sa mga persons with disabilities sa Santa Rosa. Kasunduan ng pagkakaunawaan, nilagdaan ang Masaganang Pilipinas Movement, kasandigan ng masa at kasandigan ng kabataan. Natatanging kawani ng pamahalaan, kinilala sa Praise Award rights sa lungsod ng Binya. Los Baños, LGU at DSWD nagsanib puwersa para sa handaan sa sakuna. Sampaloc Lake sa San Pablo City isasara sa malalaking aktibidad mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 15. Simulan na po natin ang ating balitaan. Asian Center for Biodiversity ipinagdiwang ang ika-20 anibersaryo. Sa okasyon, pinangunahan ni ACB Executive Director Dr. Jerome Montemayor ang pagbabalik-tanaw sa 2 dekada ng ACB bilang pangunahing intergovernmental body na tumutulong sa mga bansang ASEAN na papangalagaan at magamit ng wasto ang biological diversity. Binigyan din niya ang sama-samang pagkilos ng mga bansa laban sa hamon ng climate change, polusyon at pagkawala ng biodiversity. Hinimok ni Montemayor ang mga pamahalaan, civil society, pribadong sektor at kabataan na magsanib puwersa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman tungo sa mas luntian, mas masagana at mas masayang rehiyon ng ASEAN na may balanseng kaunlaran at umuunlad ng kalikasan. Kasabay nito, muling tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Undersecretary Ernesto Adobo Jr. ang pakikiisa ng Pilipinas bilang host country ng ACB at bilang chair
ng ASEAN sa 2026. Ipinahayag ng DENR ang patuloy na suporta sa mga layunin ng organisasyon para sa pangangalaga ng yamang kalikasan na pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Samantala, isang malaking pagkilala naman ang iginawad ngayong taon sa 5 lungsod na itinampok bilang top 5 most business-friendly local government units sa ilalim ng City Level 2 first and second class component cities para sa 2025 Most Business-Friendly LGU Awards. Kabilang sa mga nagwagi ang Binyan City at Calamba City mula sa Calabarzon, kasama ang Ilagan City, Legazpi City at Tarlac City. Ang parangal ay kumikilala sa mga lungsod na nakapagpakita ng mahusay na pamumuno at makabagong inisyatiba upang higit na pasiglahin ang negosyo at ekonomiya sa kanilang nasasakupan. Binigyang diin ng mga organizers na ang 5 lungsod ay nagtagumpay sa pagsusulong ng mga polisiya at programa na nakatutulong sa pag-unlad ng micro, small and medium enterprises. Bukod dito, kinilala rin ang kanilang pagsisikap na lumikha ng mas matibay at mas matatag na mga komunidad na handang harapin ang iba't ibang hamon ng panahon. Samantala, pinarangalan din ng lahat ng LGUs na lumahok sa kategoryang ito bilang pagkilala sa kanilang masigasig na pagpupunyagi na itaas ang antas ng lokal na pamamahala sa larangan ng pagnenegosyo. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang mga proyektong ilulunsad ng iba't ibang lungsod ay patunay ng mahalagang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtitiyak ng matatag na ekonomiya at sa pagtataguyod ng isang masigla at kompetitibong kapaligiran para sa mga mamamayan. Samantala, wagi naman si Alexa Mendoza ng Calamba City bilang kauna-unahang grand winner ng Idol Kids Philippines. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni Kasandigan Chris Sanji. Alexa Mendoza ng Calamba, champion sa Idol Kids Philippines. Nakamit ni Alexa Mendoza, siya mataong gulang mula sa Barangay Turbina, ang pinakapremyo matapos koronahan bilang unang grand winner ng Idol Kids Philippines sa Grand Finals. Sa huling gabi ng kompetisyon, nakakuha si Alexa ng kabuang 98.88% mula sa boto ng publiko at marka ng hurado. Ito ang dahilan upang masungkit ang panalo laban sa CAFA finalists na sina Clyde Cuanco at Queen Holmes. Ipinamalas ni Alexa ang kanyang husay sa dalawang performance, ang rendition ng Eraserhead Classic na Ang Huling El Bimbo at ang orihinal na kantang Maaabot Ko, na sa kabila ng pagkakaroon ng ubo at sipon, matagumpay niyang naihatid ang mga awitin at nagpabilib sa mga hurado at taga-suporta. Bilang gantimpala, tumanggap si Alexa ng 1 milyong piso, dagdag na 350,000 pesos mula sa sponsors at isang recording contract sa ilalim ng StarFap. Ibinahagi rin ng batang singer na nais niyang hatiin ang ilan sa kanyang mga napanalunan para sa kanyang mga klase bilang pasasalamat sa kanilang suporta. Ang pagkaparalo ni Alexa ang nagsilbing pagtatapos ng unang season ng Idol Kids Philippines na umere simula noong June 28, 2025 sa Kapamilya Channel, A2Z at Kapamilya Online Live. Para sa maraming taga-Calamba, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang personal na panalo kundi karangalan para sa kanilang komunidad. Maraming salamat, Kasandigan Chris Sanchi. 6.9 naman na magnitude na lindol ang yumanig sa probinsya ng Cebu at mga karatig na lalawigan, mga bayan nasa state of calamity na. Matinding pinsala at pagkalugmok ang idinulot ng malakas na lindol na yumanig sa probinsya ng Cebu nitong Martes ng gabi at 30 ng Setyembre. Naitala ng PHIVOLCS ang 6.9 na magnitude at natukoy ang epicenter nito sa karagatan ng Bagos City sa probinsya ng Cebu. Ayon sa mga ulat, umabot na sa 72 ang bilang ng mga nasawi. Kabilang dito 30 biktima mula sa Bagos City at 22 naman mula sa bayan ng San Remigio, 12 mula sa bayan ng Medellin, 5 mula sa bayan ng Tabogon, 1 mula sa bayan ng Sogod, Tabuelan at Borbon. Kumpirmado rin kabilang sa mga namatayan 3 tauhan ng Philippine Coast Guard, 1 bombero at 1 bata. Matinding pinsala ang iniwan ng pagyanig sa mga bahay, paaralan, simbahan at maging ilang gusali ng pamahalaan
agad na isinailalim sa full disaster response operation ng lungsod, habang sa San Remillo naman ay idineklara na ang state of calamity upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong residente. Sa panig ng pangalang panlalawigan, tiniyak ni Gobernador Pamela Baricuatro na nakadeploy na ang mga trauma team, doktor at mga nurse sa mga lugar na matinding naapektuhan. Nanawagan din siya ng medical volunteers upang tumulong sa relief at rescue operations. Samantala, naglabas ng pahayag Malacanang na nakahanda na ang pambansang pamahalaan sa pagtugon. Ipinatupad na ang paggamit ng Quick Response Fund ng DSWD, DPWH at iba pang ahensya para sa agarang relief operations. Isa pa sa mga pangunahing problema ngayon ang pagkawala ng tubig at kuryente sa ilang bayan sa Hilagang Cebu. Dahil dito, nananawagan ang mga residente ng dagdag na supply ng malinis na tubig at pansamantalang tirahan. Bagamat pansamantalang naglabas ng tsunami warning ang PVOX, ito ay agad ding binawi. Gayunpaman, nananatiling naka-alerto ang mga otoridad at pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa mga aftershocks at huwag munang bumalik sa mga bahay na may sira. Pinarangalan naman ang mga lingkod bayan at natatanging mamamayan ng Barangay Canlubang sa Gawad Jose Yulo 2025. Para sa detalye ng balita, narito si Kasandigan Chris Sanji. Natatanging lingkod bayan at natatanging mamamayan ng Barangay Canlubang kinilala sa Gawad Jose Yulo 2025. Samantala, kamakailan ay nagdiwang ang Barangay Canlubang ng Gawad Jose Yulo 2025 bilang pagkilala sa mga dati at kasalukuyang kawani ng pamahalang barangay, gayon din sa mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, daycare teachers, at kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang naglingkod sa komunidad. Kabilang dito sa mga pinarangalan ang mga tubong kanlubang na nakilala sa loob at labas ng bansa, gaya ni Paris 2024 Olympic golfer Dottie Ardina at si Dr. Ferdinand Resio, isang veterinaryo at host ng programang Born to be Wild. Sa kanyang mensahe, nagbalik tanaw si Dr. Resio sa kanyang mga masasayang alaala at karanasan noong kabataan niya sa Canlubang na nagbigay inspirasyon sa mga dumalo. Nagpatuloy ang pagdiriwang sa isang pananghalian kung saan muling binigyan diin ng pamahalang barangay na ang tunay na paglilingkod ay higit sa kulay ng politika, kundi isang patunay na malasakit at pagkakaisa para sa ikabubuti ng barangay. Congratulations sa lahat ng mga wagi dyan po sa Gawad Jose Yulo 2025. Maraming salamat, Kasandigan Chris Sanji. Samantala, magandang balita naman para sa mga libo-libong manggagawa ng rehiyon ng Calabarzon dahil simula ng ika-5 ng Oktubre ngayong taon, epektibo na ang panibagong dagdag sa arawang sahod ng mga nasa pribadong sektor sa buong Calabarzon. Batay sa Wage Order number 4A22 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productory Board, magkakaroon ng aumento mula sa 25 pesos hanggang 60 pesos depende sa sektor. Sa ilalim ng bagong kautusan, tataas na sa 510 pesos hanggang 600 pesos ang daily minimum wage para sa non-agriculture sector, habang nasa 485 pesos hanggang 525 pesos naman ang magiging sahod sa agriculture sector. Bukod dito, makikinabang din ang mga nasa retail and services establishments na may hindi higit sa 10 empleyado na tatanggap ng karagdagang 60 pesos sa kanilang arawang kita. Layunin ng wage adjustment na makatulong sa mga manggagawa na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Gayunpaman, aminado ang ilang labor groups na nananatiling hamon ang pagkakaiba ng sahod batay sa provincial rates. Dahil dito, patuloy nilang isusulong ang pawag ng provincial wage setting upang makamit ang mas makatarungan at makatotohanan ng sahod para sa lahat ng manggagawa sa rehiyon. Sa kabila nito, binigyang diin na ang dagdag sahod sa isa pa ring positibong hakbang upang kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa. Itinuturing itong pagkilala sa kanilang sipa, pawis at sakripisyo na siyang haligi ng pag-unlad ng mga lokal na komunidad at ng pambansang ekonomiya. Ipanalo natin ang laban para sa mga manggagawa. Ipapanalo natin ang laban ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa pahayag
ng isang labor group. At iyan ang mga pangunahing balita mula sa Laguna at mga karatig lugar. Sa ating pagbabalik, silipin natin ang mga kaganapang pambansa at pangrehiyon. Huwag kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, marami pa tayong balitang pag-uusapan. Magbabalik ang 6 Patrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Barangay Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Chris Sanji, ang kasandigan mo sa impormasyon. Apple Kabigaw, mga isyu ng bayan pag-uusapan. Earl Sotoya para sa makatotohanang pagbabalita. Kami ang tutugon dito sa 6 Patrol, ang kasandigan mo ipagsabi. At nagbabalik ang 6 Patrol. Narito pa ang iba pang mga balitang nasyonal, pangrehiyon, special reports at mga insidente. Papatuloy na natin ang ating balitaan. Samantala, kinilala ng NAPOLCOM si Calamba City Mayor Ros Rizal bilang Outstanding Local Chief Executive. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni kasandigan Chris Sanji. Mayor Ros Rizal pinarangalan bilang Outstanding Chief Executive ng NAPOLCOM. Ginawara ng National Police Commission o NAPOLCOM si Mayor Ros Rizal ng parangal bilang Outstanding Local Chief Executive sa pagdiriwang ng ika-31 National Crime Prevention Week. Itinuturing na isang malaking karangal ang nasabing pagkilala na iginawad kay Mayor Ros Rizal bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at aktibong pagtutulungan kasama ang mga ahensya ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Calamba. Ayon sa kanya, ang parangal ay hindi lamang para sa kanya kundi iniaalay niya ito para sa lahat ng Kalambeño na katuwang sa pagtataguyod ng ligtas na pamayanan. Binibigyang diin ng pagkilalang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng pamahalaang lokal, kapulisan at mamamayan upang matiyak ang seguridad ng lungsod. Patunay rin ito na ang Calamba ay patuloy na nakikilala sa larangan ng crime prevention at peace and order programs. Nanawagan si Mayor Ros Rizal ng patuloy na suporta mula sa kanyang mga kababayan upang ipagpatuloy ang mga inisyatiba tungo sa isang higit na maunlad at ligtas na Calamba. Maraming salamat kasandigan Chris. Inilunsad naman ang Social Security System South Luzon 1 ang mga bagong programa at nagbigay ng mahalagang update kaugnay ng Social Security benefits at serbisyo sa isinagawang press conference nitong nakaraang linggo. Sa pangunguna ni Engineer Edwin Igharas, Vice President ng SSS South Luzon 1, inilahad ang mga inisyatiba upang gawing mas accessible at inclusive ang social protection sa mga miyembro. Kabilang dito ang pagpapakilala ng My SSS Card at nakatakdang paglunsad ng Loan Light Program ngayong Nobyembre. Binanggit din ni Igharas na nakatuon ang SSS sa digitalization at paggamit ng online platforms upang mapabilis ang mga transaksyon, mabawasan ang pila at mahikayat ang mga miyembro na gumamit ng electronic facilities para sa kanilang kontribusyon, loan application at benefit claims. Lahat ng hakbang ito dumalo rin sa pagpupulong ang ilang opisyal mula sa iba't ibang sangay ng SSS sa Rio, kabilang sina Eleanor Ebreo, Branch Head ng SSS Santa Cruz, Laguna, Lilian Brucal, Branch Head ng San Pablo, Laguna, at Monica P. Dino, Branch Head ng Rosario, Cavite. Samantala, nanguna naman sa relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Opong ang mag-asawang Congressman Ramil Hernandez at Congresswoman Ruth Mariano Hernandez at personal nilang pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni kasandigan Chris Sanji. Congressman Ramil Hernandez at dating Kong Ruth Hernandez nagsama
para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Patuloy ang pagkilos ng pamahalaan at mga kinatawan ng distrito sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Opong. Sa Kabuyaw, personal na pinangunahan ni Congressman Ramil Hernandez at kasama ang dating kinatuan Kong Ruth Mariano Hernandez ang pamamahagi ng ayuda para sa mga residente na labis na naapektuhan ng kalamidad. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, ipinamigay sa mga pamilya ang family food boxes na naglalaman ng pangunahing pangangailangan upang makatulong sa kanilang agarang pagbangon. Ayon kay Congressman Ramil Hernandez, mahalagang maipadama sa mga mamamayan na hindi sila nag-iisa sa oras ng sakuna. Pinuri rin niya ang sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga ahensya at volunteers na sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan. Ipinahayag naman ni dating Kong Ruth Mariano Hernandez na patuloy sila makikipag-ugnayan sa DSWD at iba pang ahensya upang matiyak na maaabot ng tulong ang bawat pamilyang apektado sa iba pang bayan ng ikalawang distrito. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng mag-asawang Hernandez na mananatiling bukas ang kanilang tanggapan para sa pagpapatuloy ng serbisyo makatao at pagtulong sa mga kababayan sa panahon ng pangangailangan. Samantala, ang sining ay dapat sumasagot sa ating pangangailangan at dapat pakikinabangan ng ating mga manonood. Ito ay naging mensahe ng playwright na si Frank Rivera sa mga artistang Binyanense na nagtanghal ng kanyang obra na Ambon, Ulan, Baha sa Sentrong Pangkultura ng Binyan nitoong nakarang linggo. Sa kanyang pananalita, binahagi ni Rivera na ang sining ay hindi lamang aliwan kundi isang tagapagdala ng boses ng mamamayan. Ang Ambon, Ulan, Baha, isang ethno-rock zarzuela na unang itinanghal sa Mindanao State University noong 1978. Ito ay tumatalakay sa buhay ng magsing irong na nakipagbuno sa pagkasira ng kalikasan at kasakiman ng iilan. Ayon kay BJ Borja ng Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office, ang dula ay paalala na may responsibilidad ang lahat na kumilos at magtulungan para sa kapaligiran, lungsod at isa't isa. Ito ay tinanghal ng Binyan Youth Performance Council bilang bahagi ng kanilang ika-20 anibersaryo at tumagal hanggang Setyembre 28 ngayong taon. Isang makabuluhang pagtatanghal na hindi lamang nagbibigay aliw kundi nagtuturo ng aral at panawagan para sa kinabukasan. Nilagdaan naman ang kasunduan ng pagkakaunawaan sa pagitan ng Masaganang Pilipinas Movement, Kasandigan ng Masa at Kasandigan ng Kabataan. Narito ang balita mula kay Kasandigan Chris Sanji. Kasunduan sa pag-uunawaan ng Masaganang Pilipinas Movement at Kasandigan ng Masa at Kasandigan ng Kabataan isinagawa. Pinagtibay ngayong linggo ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Masaganang Pilipinas Movement na pinamumunuan ng founder nitong si Mary Jane Morillo, Kasandigan ng Masa sa pamumuno ni Pangulong Rizal Alfajora at Kasandigan ng Kabataan na pinamumunuan ni Ralph Sandro Tapia sa ilalim ng inyong lingkod. Layunin ng kasunduang ito na maging tulay sa mas epektibong paghahati ng mga programa para sa edukasyon, kabuhayan, kalusugan at pangkahalatang kapakanan ng mga miyembro at komunidad. Itinuturing ng 3 organisasyon ang pirmahan hindi lamang bilang formal na dokumento, kundi isang panata ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit para sa kapakinabangan ng nakararami. Binigyan diin ng mga grupo na sa pagsasanib ng pambansang suporta at lokal na pagkilos, mas nagiging matibay, malinaw at mabilis ang resulta ng mga programang iniaain para sa mamamayan. Sa ganitong paraan, higit na mapapalakas ang mga inisyatiba para sa pag-unlad ng komunidad. Nagpahayag din ng pasasalamat ang MPM, Kasandigan ng Masa at Kasandigan ng Kabataan, kina Vice Mayor Toti Lazaro, Mayor Ros Rizal at Congresswoman Cha Hernandez sa pagbibigay daan at pagbabahagi ng kanilang suporta para maisakatuparan ang makabuluhang pagtitipon. Ang pirmahan ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa at paninindigan ng 3 organisasyon para sa mas progresibong Kalamba at iba pang komunidad sa hinaharap. Maraming salamat Kasandigan Chris Sanji. Samantala, pinangunahan ni Mayor Jel Alonte, Vice Mayor Dada Reyes at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Binyan ang makabuluhang seremonya ng Program on Awards and Incentive for Service Excellence o PRAISE,
kung saan ginawaran ng pagkilala ang mga natatanging kawani ng pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang sipag at tapat na paglilingkod sa publiko. Itinampok sa seremonya ang mga kwentong patunay ng higit pa sa tungkulin na ginagampanan ng mga lingkod bayan, mula sa kanilang sakripisyo hanggang sa malasakit na nagsilbing inspirasyon sa kanilang kapwa kawani at sa mga mamamayan. Ayon sa pamunuan ng lungsod, ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa pagpapahalaga ng pamahalaan sa mga empleyadong nagsisilbing puso ng serbisyo publiko. Layon ng programa na patuloy na mahikayat ang bawat kawani na magbigay ng makatao, mabilis at maayos na serbisyo para sa lahat. Taon-taon ay sinasagawa ang Praise Awards upang itampok ang mga huwarang empleyado ng pamahalaan at magsilbing inspirasyon sa pagpapatuloy ng mahusay at tapat na paglilingkod. Samantala, isang memorandum of agreement ang nilagdaan nitong nakaraang linggo sa Municipal Conference Room sa pagitan ng pamahalang bayan ng Los Baños sa pangunguna ni Mayor Neil Andrew N. Nocon at ng Department of Social Welfare and Development Field Office 4A. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ang lokal na pamahalaan na mag-imbak ng mga prepositioned relief goods mula sa DSWD. Layo nito na matiyak ang mabilis at maayos na distribusyon ng agarang tulong sa mga residente sakaling magkaroon ng sakuna o emergency. Binigyang diin ni Mayor Nocon na ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan upang mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng maagap na paghanda at koordinadong pagtugon kasama ang mga pambansang ahensya. Samantala, pansamantalang ipapahinga ang Sampaloc Lake sa lungsod ng San Pablo sa loob ng 45 days simula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 15 upang bigyang daan ang pagsasaayos ng kapaligiran at pangangalaga sa lawa. Ayon sa inilabas na pahayag ng San Pablo City Information Office noong nakaraang linggo, kabilang sa mga nakatakdang gawain ang pagkukumpuni ng kalsada, pagpupungos ng mga puno, inspeksyon ng mga gusali at kabahayan, at pagtutok sa mas maayos na koleksyon ng basura. Kasabay nito, ipagpapatuloy rin ang programang Linis Lawa na inilunsad ng Friends of the Seven Lakes Foundation noong nakaraang buwan. Papayagan pa rin makapasok ang mga sasakyan ng mga residente, rehistradong bisita, mangingista, negosyante at customer ng mga establishmentong may permit. Maaari rin ang jogging at paglalakad sa mga ligtas na lugar. Gayunpaman, ipagbabawal ang malalaking pagtitipon tulad ng fun run at konsyerto upang hindi maantala ang aktibidad sa konserbasyon at pagsasaayos. Ang Sampaloc Lake ang pinakamalaki at pinakakilala sa Seven Lakes ng San Pablo City. Bukod sa pagiging paboritong destinasyon ng mga turista, ito rin ay mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan para sa mga lokal na mangingisda. At yan ang mga lingguhang balita mula sa Ispatrol ngayong linggo. Muli, sa ngalan po ni Director Christopher Sanchi, ako si Earl Sotoyan. Dito sa Royal Cable TV6, hatid namin ang makabuluhang impormasyon para sa bawat Lagunense. Hanggang sa muli, ito ang sa Ispatrol. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayon. Chris Sanji, ang kasandigan mo sa impormasyon. Apple Kabigaw, mga isyu ng bayan pag-uusapan. Earl Sotoya para sa makatotohanang pagbabalita. Kami ang tutugon dito sa Ispatrol, ang kasandigan mo ipagsabi.